Noong ika-12 ng Mayo, 1988, isang mag-asawang matanda na may-ari ng isang alahasan sa Quiapo, Maynila, ang naglahong parang bula. 3 araw nang nakababa ang rehas na bakal shutter ng kanilang tindahan at hindi ito bumubukas. Nagsimulang magtaka ang mga katabing tindero sa eskinita. Kilala ang mag-asawang Reyes sa hindi pagsasara ng kanilang negosyo kahit isang araw. 6:00 pa lang ng umaga, laging nakataas na ang kanilang shutter at hindi nila pinapatay ang ilaw hanggat hindi lumalampas ng 10:00 ng gabi. Nang sumilip ang katabing may-ari sa siwang ng shutter, isang tanawin ang nagpatindig ng kanyang balahibo. Buo pa ang salamin ng mga estante, ngunit wala ni isang kwintas na ginto ang natira. Ang mga lalagyan ng singsing ay hungkag at tanging ang orasan sa pader ang maririnig na tumitiktak. Matapos ang tawag, rumesponde ang mga pulis at sapilitang sinira ang pinto sa likod para makapasok. Maayos ang loob ng tindahan. Nasa tamang lugar ang mga upuan at ang mga ledger ay nakapatong ng maayos sa lamesa. Maliban sa isang bagay, ang pinto ng kahadiyero ay nakabukas ng maluwag. Ito ay isang tipikal na itsura ng tindahan matapos magsara kung hindi lang sa kaha. Ang problema ay nasa loob nito. 2 milyong piso na cash ang biglang naglaho. Kasama ring nawala ang 15 kilo ng ginto. At higit sa lahat, ang 15 anyos na mag-asawang sina Jose Pepe Reyes at Celia Reyes ay ganap na nawalan ng bakas. Sa gitna ng abalang Quiapo, 2 tao ang sabay na nawala. Walang sinuman ang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Isang driver ng taxi ang nagsabing may isinakay siyang matandang mag-asawa na may dalang malalaking bag, ngunit hindi niya matandaan ang kanilang destinasyon. Isang basurero naman sa madaling araw ang nakakita raw na may nagkakarga ng mga gamit sa isang van, ngunit hindi niya nakuha ang plaka nito. Agad ipinatawag ng pulisya ang kanilang mga anak. Ang panganay na si Paulo Reyes ay 32 taong gulang. Hindi siya nagtatrabaho sa alahasan ng kanyang ama. Sa halip, palipat-lipat siya sa mga kapihan at inuman sa Maynila at abala sa paglalaro ng mahjong. Ang pangalawang anak na babae, si Elena, 29, ay kasal na at nakatira sa Cavite. Halos hindi na siya nakikipag-ugnayan sa kanyang mga magulang. Ang bunsong anak na lalaki, si Miguel, 25, ay kakatapos lang sa serbisyo militar at nagtatrabaho sa isang pabrika. Lahat ng 3 anak ay nagsabing hindi nila alam kung nasaan ang kanilang mga magulang. Ngunit may napansin ng mga pulis na kakaiba. Sa bank account ng panganay na si Paulo, may pumasok na 25,000 isang araw bago ang insidente. Nang tanungin kung kanino galing, sinabi niyang hiniram niya ito sa isang kaibigan. Ngunit nang hilingin ang pangalan ng kaibigan, hindi na raw niya matandaan. Nalubog sa misteryo ang investigasyon. Noong 1988, wala pang mga CCTV. Kahit na sa gitna ng Quiapo, ang mga eskinita ay mga blind spot. Sinubukan nilang kumuha ng fingerprints, ngunit ang hawakan ng kahadiyero ay malinis na pinunasan. Negatibo rin ang resulta ng luminol test para sa dugo. May kutob ang hepe ng investigasyon. May kinalaman dito ang isa sa mga miyembro ng pamilya, ngunit walang ebidensya. Walang testigo, walang pisikal na pruweba, walang pag-amin. Ang kaso ay nanatiling isang misteryo. At lumipas ang 15 taon. Noong taglagas ng 2003, isang di nagpakilalang tao ang tumawag sa Manila Police District, MPD. Biglang nabayaran ni Paulo Reyes ang kanyang 15 milyong utang sa sugal. Walang nakakaalam kung saan niya nakuha ang perang iyon. Isang bagong special investigation team ang binuo. Nang muli nilang ipatawag si Paulo, siya ay 47 taong gulang na. Sa loob ng 15 taon, namaga ang kanyang mukha dahil sa sugal at alak. Galing po sa pinagbentahan ng karapatan sa isang apartment, kalmado niyang sagot.
Ngunit nang hingin ng mga investigador ang kontrata, bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. At may mas kakaibang pang naghihintay. Ang account kung saan idineposito ang ili na 10.5 milyon ay nakapangalan sa kanyang ina, si Celia Reyes, na nawawala sa loob ng 19 taon. Mula sa account ng isang taong hindi na natagpuan simula noong Mayo 12, 1988, may lumabas na pera noong 2003. Buhay pa ba ang ina? O may gumagamit lang sa kanyang pangalan? Ang kaso ng pagkawala na nagsimula sa Alahasan sa Quiapo ay muling lumutang matapos ang 15 taon. Ang mag-asawang nawala kasama ang yaman na kanilang inipon sa buong buhay nila at ang anino ng kanilang mga anak na sumusunod sa bakas ng pera. Saan nga ba nakalibing ang katotohanan? Noong umaga ng Mayo 19, 1988, nasa state of alert ang Homicide Division ng MPD. Isang special team para sa Quiapo Alahas disappearance case ang binuo. Ang team leader ay si Kapitan Hector De Leon, isang veteranong pulis na may 20 taong karanasan, ngunit ngayon lang siya nakaharap sa ganitong kaso. Paano mangyayaring 2 tao ang sabay na maglalaho ng walang bakas? Tanong niya sa sarili. Muling sinimulan ang pagsisiyasat sa crime scene. Napakalinis ng loob ng Alahasan. Walang ni isang upo ang natumba, walang ni isang salaming basag, walang anumang senyales ng paglalaban. Nagtaka si Kapitan De Leon. Kung magnanakaw ito, wala siyang oras para maglinis ng ganito, bulong niya. Muli niyang sinuri ang kaha de yero. Bukas ito, ngunit ang kandado ay buo. Walang bakas na ito'y sapilitang binuksan. Ibig sabihin, may isang taong nakakaalam ng kombinasyon. Inutusan ni De Leon ang forensics team na muling kumuha ng fingerprints. Walang makuha sa hawakan cap, malinis na pinunasan. Malinaw na sinadya ng salarin na burahin ang lahat ng bakas. Ngunit sa teknolohiya, noong 1988, limitado ang kanilang magagawa. Hindi pa uso ang DNA analysis at kulang pa sa gamit para sa micro-evidence collection. Sinimulan ni De Leon na suriin ang mga ledger, isang sulat kamay na talaan ni G. Jose Reyes. Puno ito ng mga transaksyon, pangalan ng mga kliyente at numero ng telepono na nakasulat sa lapis. Kumuha siya ng magnifying glass at binasa ang bawat linya. May 3 malalaking transaksyon sa nakalipas na linggo, sabi niya. Noong Mayo 5, isang G. Cruz ang nagbenta ng 10 dosenang gintong singsing. Tumanggap siya ng GRU 350,000 cash. Noong Mayo 80, isang giengeng. Santos ang bumili ng 5 dosenang kuwintas. Nagbayad siya ng grising kulima 2,000 cash. At noong Mayo 10, isang G. Ocampo ang bumili ng 3 kilo ng ginto, isang transaksyon na nagkakahalaga ng gayon 900,000. Sinimulang hanapin ni De Leon ang pagkakakilanlan ng 3 tao. Si G. Cruz ay may-ari ng isang sastrehan sa Quiapo, si Gn. Santos naman ay may-ari ng isang botika sa malapit, si G. Ocampo ay may-ari ng isang Chinese restaurant sa Binondo. Lahat sila ay matagal ng suki ng mag-asawang Reyes. Sinimulan ang pagtatanong. Unang pinuntahan ng sastre na si G. Cruz. Pumunta po kayo sa Alahasan noong Mayo 5, tama po ba? Tumango si G. Cruz. Oo, ipinagbenta ko ang mga singsing para sa pangkasal ng anak ko. Maganda ang presyong ibinigay sa akin ni Mang Pepe. Ano po ang lagay ni Mang Pepe noon, tulad lang ng dati? Nakangiti pa nga at inalok ako ng kape. Ganun din ang testimonya ni Gnang Santos. Pumunta ako noong Mayo 8 at wala namang kakaiba. Si Aling Celia pa mismo ang nagbalot ng kuwintas. Ang problema ay kay G. Ocampo, ang may-ari ng Chinese restaurant sa Binondo, ay may ibang salaysay. Pumunta ako noong gabi ng Mayo 10, mga alas 6. Pero parang kakaiba ang pakiramdam sa loob ng tindahan. Paano pong kakaiba? Si Mang Pepe, panay ang lingon sa likod niya. Para bang may nagmamasid sa kanya. Lumapit si De Leon. May ibang tao po ba doon?
May isang binatang nakaupo sa silya sa isang sulok, nananabako lang at tahimik. Natatandaan niyo po ba ang mukha niya? Umiling si G. Ocampo. Madilim, kaya hindi ko masyadong nakita. Pero tuwing titingnan ni Mang Pepe ang lalaki, tumitigas ang ekspresyon ng mukha niya. Ito ay isang mahalagang impormasyon. Muling sinuri ni De Leon ang ugnayan ng pamilya Reyes. Ano ang ginagawa ng panganay na si Paulo noong gabi ng Mayo 10? Tiningnan niya ang mga tala. Nasa isang kapihan daw sa rekto, nagmamahjong. Pinuntahan nila ang mga taong kasama raw niya. Kinumpirma ito ng may-ari ng kapihan, si Paulo. Oo, andito siya mula alas 7 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Natalo ng dole 200,000, sigurado po kayo? Ako mismo ang naningil sa kanya, may resibo pa. May alibi si Paulo, ngunit hindi mapalagay si De Leon. Alas 7. Nasaan siya noong alas 6? Muling ipinatawag si Paulo noong Mayo 10, alas 6 ng gabi. Nasaan ka? Sandaling natigilan si Paulo. Nasa bahay po. Mag-isa? Opo, mag-isa. May makakapagpatunay ba niyan? Wala po. Tinitigan ni De Leon si Paulo sa mata. Hindi ka ba dumaan sa tindahan ng ama mo noong araw na iyon? Hindi po. May isang kliyente mula Binondo na nakakita ng isang binata doon. Tumigas ang mukha ni Paulo. Ako po ba yon? Ako lang po ba ang binata sa buong Maynila? Walang matibay na ebidensya. Hindi nakita ng testigo ang mukha. At si Paulo ay may perpektong alibi mula alas 7. Bumuntong hininga si De Leon. Tinawag din niya muli ang anak na babae, si Elena. Kailan ang huli niyong pag-uusap ng mga magulang niyo? Noong simula ng Mayo, hindi ko na matandaan ang eksaktong petsa. Anong pinag-usapan niyo? Wala naman. Tinanong lang kung kumusta ako. Sabi ko okay lang. Nag-uusap po ba kayo tungkol sa pera? Walang ganang sumagot si Elena. Hindi masyado. Nagpapahiram po ba sila ng pera sa Kuya Paulo o sa kapatid niyong si Miguel? Ewan ko. Hindi ko alam. Malamig ang pakikitungo ni Elena. Mas nangingibabaw ang pagkainis kaysa sa kalungkutan para sa nawawalang mga magulang. Naramdaman ni De Leon na may mali, ngunit hindi ito sapat para ituring siyang suspek. Iba naman ang bunsong si Miguel. Sir, parang awa niyo na. Hanapin niyo ang mga magulang ko. Umiiyak siya sa interrogation room. Tumawag sa akin si inay ilang araw bago sila mawala. Nag-aalala raw siya kasi humihingi na naman ng pera si Kuya Paulo. Magkano raw ang hinihingi? 50,000 piso po para sa utang sa sugal. Pinagbigyan ba ng ama niyo? Hindi ko po alam. Bumuntong hininga na lang si inay sa telepono. Itinala ito ni De Leon. Humiling ng pera si Paulo sa mga magulang noong simula ng Mayo. At noong Mayo 11, may pumasok na 11,25,000 sa account niya. Ngunit walang paraan para malaman kung sino ang nagdeposito nito. Noong Mayo 19, ginalugad ng pulisya ang buong Quiapo. Nakapanayam nila ang 12 taxi driver. Isa sa kanila ang nagsalita. Noong madaling araw ng Mayo 12, mga alauna, may isinakay akong matandang mag-asawa sa Quiapo. May dala silang 2 malalaking bag. Saan sila nagpahatid? Sa Tutuban Station po. Sigurado ka? Opo. Doon ko sila ibinaba. Sasakay raw sila ng tren. Agad nagpunta ang mga pulis sa Tutuban. Ipinakita nila ang litrato ng mag-asawa sa mga empleyado. Nakita niyo po ba ang mag-asawang ito? Walang nakakaalala. Noong araw na iyon, Huwebes, libu-libong pasahero ang dumaan sa Tutuban Station at wala pang CCTV. Naputol na naman ang isang lead, ngunit may isa pang testigong lumitaw. Isang basurero na naglilinis sa Quiapo tuwing madaling araw. Noong madaling araw ng Mayo L2, mga alas 4, may isang L300 van na nakaparada sa likod ng alahasan. Anong klaseng sasakyan? Puting L300 po. Parang may kinakarga silang gamit. Sino ang nagkakarga? 2 lalaki po. Mga bata pa. Nakita mo ba ang mukha nila? Madilim po, hindi ko nakita. Pero yung isa,
Panay ang tawag sa telepono. Sinasabi, bilisan na natin, tapusin na natin to. Naging excited si De Leon. Yung plaka, hindi ko po nakita. Nakatalikod lang ako habang dumadaan. Nagkasalungatan ang mga testimonya. Ang taxi driver, sinabing isinakay niya ang mag-asawa ng 1:00 ng madaling araw. Ang basurero, sinabing nakita niya ang van ng 4:00. Hindi maaaring parehong totoo. Pinagharap ni De Leon ang 2 testigo. Sigurado po akong 1:00 ko sila isinakay, giit ng driver. Matandang mag-asawa, papuntang Tutuban. Sigurado rin po ako sa nakita ko ng 4:00, sabi naman ng basurero. May van at 2 lalaking nagkakarga. Isa sa kanila ay nagsisinungaling o pareho silang nakakita ng magkaibang tao. Naguluhan ang mga pulis. Ang hindi nila alam, isa sa mga lalaking iyon ay kamag-anak ng mag-asawa. Bumalik si De Leon sa simula. Kailangan niyang mas palalimin ang investigasyon sa pamilya. Inimbestigahan niya ang kalagayang pinansyal ni Paulo. Kinuha nila ang kanyang bank records. Isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Mula 1987 hanggang unang bahagi ng 1988, natalo si Paulo ng kabuuang 14 milyong sa sugal. Halaga na iyon ng isang bahay at lupa sa labas ng Maynila noon. Nangutang din siya sa mga 5-6. Alam ba ito ng mga magulang niya? Umiling si Paulo. Hindi po siguro, huwag kang magsinungaling. Nagpatotoo ang kapatid mong si Miguel na nag-aalala ang ina niyo sa pagsusugal mo. Nagbago ang itsura ni Paulo. Ano naman kung alam nila? Andyan na yung utang. Binayaran ba ng ama mo? Hindi po. Kung gayon, ano yung 25,000 dilawan na pumasok sa account mo noong Mayo 11? Sabi ko nga po, hiniram ko sa kaibigan. Anong pangalan ng kaibigan mo? Hindi sumagot si Paulo. Matagal bago siya bumulong. Hindi ko na po matandaan. Hinampas ni De Leon ang mesa. Aarestuhin kita kung magsisinungaling ka. Nawawala ang mga magulang mo. Kung hindi ka makikipagtulungan, ituturing ka naming suspek. Tumayo si Paulo. Hindi ko ginawa. Yon, nasa kapihan ako noong gabing. Yon, saan ka noong 6:00? Nasa bahay, patunayan mo. Hindi nakasagot si Paulo. Napaupo siya at napahawak sa ulo. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung nasaan ang mga magulang ko. Bumuntong hininga si De Leon. Walang ebidensya. Hinala lang ay hindi sapat. Muling inimbestigahan ng anak na babae, si Elena. Hindi maganda ang relasyon niyo ng mga magulang niyo, tama? Tanong ni De Leon. Walang ganang sumagot si Elena. Hindi naman po. Pero totoo na hindi na kayo nakikipag-ugnayan simula nang ikasal kayo. Busy lang po. Nagpapadala ba sila sa inyo ng pera? Nag-alinlangan si Elena. Minsan po. Magkano? Mga 5,000 po isang buwan. Malaki-laki rin pala. Hindi naman po. Malaki ang gastos sa pagpapalaki ng mga anak. Itinala ito ni De Leon. Ang asawa ni Elena ay isang empleyado na sumasahod ng mga 20,000 noon. Ang 20,000 mula sa mga magulang ay malaking tulong. Malaking kawalan pala kung mawawala ang mga magulang niyo, ano? Tumigas ang mukha ni Elena. Anong ibig niyong sabihin? Dahil hindi na kayo makakatanggap ng allowance. Hindi sumagot si De Leon. Tinitigan niya lang si Elena. Umiwas ng tingin si Elena. Alam niyo po ba na nangungutang ang Kuya Paulo niyo sa mga magulang natin? Narinig ko po. Alam niyo po ba kung magkano? Hindi po eksakto. Pero tumawag si inay noon. Problema raw si Kuya. Ang ama niyo? Mas galit daw si Itay. Sabi raw niya, hindi niya bibigyan ng mana si Kuya. Mahalagang testimonya ito. Balak ni Jose Reyes na alisin sa mana ang panganay na anak. Kung gayon, may motibo si Paulo. Kailangan niyang gumawa ng hakbang bago makagawa ng last will and testament ang kanyang ama. Muling ipinatawag ni De Leon si Paulo. Sabi ng ama mo, aalisin kanya sa mana, tama? Nagulat si Paulo. Sino pong nagsabi niyan? Narinig ko sa kapatid mo. Kasungalingan yan.
Hindi ba sinabi ng ama mo yon? Kinagat ni Paulo ang kanyang labi. Sinabi niya, pero hindi naman seryoso yon. Paano mo nalaman? Ganoon lang si Itay kapag galit. Kinabukasan, okay na ulit siya. Nag-away ba kayo noong Mayo 10? Hindi sumagot si Paulo. Noong gabing yon, alas 6, nasa tindahan ka ng ama mo. Tama? Hindi po. Nakita ka ng kliyente mula Binondo. May binatang nakaupo sa sulok. Ako po ba yon? Sino pa? Ikaw o ang kapatid mo lang naman? Yumuko si Paulo. Matagal bago siya bumulong. Pumunta po ako. Sa wakas, umamin na. Anong oras ka pumunta? Mga 5:05 po. Bakit? Para humingi ng pera. Binigyan ka ba ng ama mo? Umiling si Paulo. Hindi po. Nagalit pa nga. Anong sabi niya? Nanginginig ang boses ni Paulo. Sabi niya, hindi raw niya ako anak. Wag na raw akong magpapakita sa kanya. Umiiyak si Paulo. Tapos, umalis na po ako. Mga alas 6, umalis ako at pumunta sa kapihan. Wala ka bang ibang pinuntahan? Wala po. Diretso na ako sa kapihan. Kinwenta ni De Leon ang oras. Kung umalis si Paulo ng alas 6, posibleng makarating siya sa kapihan ng alas 7. 30 minuto ay sapat na. Ngunit may isang oras na pagitan mula alas 6 hanggang alas 7. Anong ginawa mo sa isang oras na yon? Naglakad-lakad lang po. Saan? Sa mga kalsada ng Quiapo. Galit ako kaya naglakad ako ng walang direksyon. May nakakita ba sayo? Wala po. Muli, walang paraan para patunayan. Muling inimbestigahan ni De Leon ang bunsong si Miguel. Alam mo ba na pumunta ang kuya mo sa tindahan ng ama natin noong gabi ng Mayo sa apen? Tumango si Miguel. Tumawag po siya sa akin. Galit daw kasi hindi siya binigyan ni Itay ng pera. Ano ang tono ng boses niya? Nakakatakot po, parang nakainom. Anong sinabi niya? Nag-alinlangan si Miguel bago magsalita. Gusto raw niyang gumanti kay Itay. Natigilan si De Leon. Gumanti? Opo. Pero akala ko po, salita lang yon. Ganoon naman si kuya kapag lasing. Ano eksakto ang sinabi niya? Kung itinatakwil ako ni Itay, itatakwil ko rin siya. Mga ganoong salita po, isang kritikal na testimonya. Agad inaresto ni De Leon si Paulo. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay. Nagwala si Paulo. Hindi ko ginawa yon, salita lang yon, pero hindi ko ginawa. Kung gayon, nasaan ang mga magulang mo? Hindi ko alam. Maniwala kayo, hindi ko alam. Hinalughog ng pulisya ang bahay ni Paulo. Damit, kama, kusina, banyo lahat. Naghanap sila ng dugo ngunit wala. Walang armas. Walang gamit ng mga magulang. Walang kahit anong ebidensya. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, pinakawalan siya ng piskal. Matapos ang 48 oras, nakalaya si Paulo. Paglabas niya ng presinto, bumulong siya. Kawawa naman ako, wala talaga akong kasalanan. Sinisi ni De Leon ang sarili. Noong Mayo 20, muli nilang ginalugad ang paligid ng alahasan, nagbabakasakaling malapit lang itinapon ang mga bangkay, ngunit wala silang nakita. Kinausap nila ang lahat ng tindero sa Quiapo. Anong klaseng tao po ang mag-asawang Reyes? Halos pare-pareho ang sagot. Mabait sila. Hindi nanloloko ng customer at laging tumutupad sa usapan. Nagkukuwento po ba sila tungkol sa mga anak nila? Isang tindero ang nagsalita. Minsan, laging problema, yung panganay. Anong sabi nila? Sugador daw, sakit ng ulo, pero anak daw nila kaya wala silang magawa. Isa pang tindero ang nagdagdag. Minsan, umiiyak si Aling Celia. Sabi niya, buwan-buwan silang nagpapadala ng pera sa mga anak nila, pero ni salamat daw, wala silang naririnig. Nagpapadala ang mag-asawang Reyes ng allowance sa 3 anak. 25,000 sa panganay, 5 milyong sa anak na babae at 5,000 sa bunso. Isang kabuuang 40,000 kada buwan, ngunit hindi pa ito sapat para sa kanila. Bumuntong hininga si De Leon. Mga anak na nag-iinteres sa yaman ng magulang, isa na namang trahedya, ngunit walang paraan para patunayan ito.
Limitado ang teknolohiya noong 1988. Walang fingerprints, walang dugo, walang bangkay, imposibleng mapatunayan ang pagpatay. Noong Mayo 30, halos isinara na ang investigasyon. Huling beses na pinuntahan ni De Leon ang alahasan. Inilibot niya ang tingin sa loob. Ang mga estante na lang ang natira. Lumuhod siya sa harap ng kaha de yero. Siguradong mayroon ditong naiwan. Muli niyang sinilip ang loob. Alikabok lang. Kinatok niya ang mga pader. Walang tunog na hungkag. Bigla, may kumislap sa isang sulok ng kaha. Kinuha ni De Leon ang tiyani at dinamput ito. Isang maliit na butones. Mukhang butones ng polo shirt ng lalaki. Kulay kape. Ano to? Kinuha na ang lahat ng damit ni G. Jose Reyes. Walang natira. Kung gayon, kaninong butones ito? Inilagay ito ni De Leon sa isang evidence bag. Ngunit sa teknolohiya noon, imposibleng matukoy ang may-ari mula sa isang butones. Mabigat ang dibdib na umalis siya sa alahasan. Nanatiling misteryo ang kaso. Ngunit ang kutob ni De Leon ay patuloy na bumubulong. May mali, siguradong may alam ang isa sa pamilya. Noong Hunyo 1988, malawakang ibinalita ang kaso. Mag-asawang may-ari ning alahasan sa Quiapo, naglaho. 2M at Ginto, nawala rin. Naging headline ito sa mga diaryo, tinalakay sa radyo at TV. Ngunit walang bagong lead. Dumagsa ang mga tip mula sa publiko. May nakita akong kamukha nilang mag-asawa sa Cebu. Pinuntahan ng pulis, ngunit ibang tao. May kahina-hinalang mag-asawa sa isang motel sa Davao. Sinuri, ngunit walang kinalaman. Marami ring pekeng impormasyon. Alam ko kung sino ang pumatay. Bigyan niyo ako ng pabuya. Napagod si De Leon. Pagsapit ng Hulyo, nagsimula na siyang makatanggap ng pressure mula sa itaas. Itigil na, yan, sayang lang sa tao. Tumutol si De Leon. Marami pa pong dapat imbestigahan. Ano pa? Wala ngang bangkay, wala ring ebidensya, pero kahina-hinala ang pamilya. Hindi natin sila maaaring arestuhin dahil lang sa hinala. Maglabas ka ng ebidensya, walang masabi si De Leon. Noong Agosto, opisyal na isinara ang kaso bilang unsolved. Ngunit hindi sumuko si De Leon. Ginamit niya ang kanyang personal na oras para mag-imbestiga. Naglakad-lakad siya sa Quiapo, nagtatanong sa mga tindero. Wala po ba kayong napansing kakaiba pagkatapos noon? Karamihan ay umiling, ngunit isang tindero ang may kakaibang sinabi. Noong Pasko, nakita ko yung panganay. Gabi, nakatayo lang sa harap ng dating alahasan. Anong ginagawa niya? Nakatulala lang. Matagal siyang ganoon bago umalis. Kailan po yon? Mga Disyembre, pagkatapos ng Pasko. Itinala ito ni De Leon. Binalikan ni Paulo ang crime scene. Bakit? Dahil ba sa konsensya o may iba pang dahilan? Kinausap niya si Paulo nang hindi opisyal. Pumunta ka sa harap ng alahasan noong Disyembre, tama? Nagulat si Paulo. Paano niyo po nalaman? Bakit ka pumunta? Tahimik si Paulo bago sumagot. Naalala ko lang po sina Itay at Inay. Wala ka bang hinahanap o tinitingnan? Wala po. Pumunta lang talaga ako. Tinitigan siya ni De Leon. Umiwas ng tingin si Paulo. May naiwan ka ba sa loob ng kahadiyero? Ano pong ibig niyong sabihin? May nahanap kaming butones. Sa'yo ba yun? Umiling si Paulo. Hindi po sa akin. Tingnan natin. Hinalughog ni De Leon ang mga damit ni Paulo. Inilabas niya ang lahat ng polo shirt at tiningnan ang mga butones. May isang polo na may kaparehong kulay kapeng butones. Sa'yo to, di ba? Nagkibit balikat si Paulo. Maraming ganyang polo. Hindi niyo mapapatunayan yan. Tama siya. Noong 1988, walang DNA testing o fiber analysis. Walang mapapatunayan ang isang butones. Naramdaman ni De Leon ang kanyang limitasyon. Noong 1989, inilipat siya sa ibang departamento. Ang kaso ng alahasan sa Quiapo ay inilagay sa cold case file. Lumipas ang panahon.
Ichen Jobajosi, Ichen Jobajosu Wu, Liang Chen, ang mag-asawang Reyes ay nanatiling nawawala. Nagpatuloy ang buhay ng kanilang mga anak. Patuloy sa pagsusugal si Paulo. Lumaki ang kanyang mga utang. Namuhay ng normal si Elena sa Cavite. Nag-asawa at nagpatuloy sa pagtatrabaho sa pabrika si Miguel. Ang pwesto ng alhasan ay naging ibang tindahan na. Unti-unting nakalimutan ang mag-asawang Reyes. Nakalimutan na ang kaso. Ngunit noong taglagas ng 2003, nagsimula ang lahat. Isang di nagpakilalang tao ang tumawag sa MPD. Biglang nabayaran ni Paulo Reyes ang kanyang 2.5 milyong utang sa sugal. Kakaiba ang pinanggalingan ng pera. Hinalungkat ng isang bagong detektib ang mga lumang file. 1988, Quiapo Alahas case. Isang cold case. Isang bagong team ang binuo. Ang team leader ay isang batang detektib, si Marco Sandoval. Binasa niya ang file buong gabi, kasama ang mga nota na iniwan ni Kapitan De Leon. Sigurado akong krimen ito sa loob ng pamilya, kutob ni Sandoval. At ang teknolohiya noong 2003 ay malayong-malayo na sa 1988. Mayroon ng DNA testing at digital forensics. Nagsimula ang isang bagong investigasyon. Ang unang target, si Paulo Reyes. Siya ay 47 na, mas lalong namaga ang mukha at amoy alak. Saan galing ang 6.25 milyon? Galing po sa upa. Ipakita mo ang kontrata. Kumuha ng dokumento si Paulo mula sa kanyang bag. Sinuri ito ni Sandoval. Ang petsa ay Agosto 2003. Ang pangalan ng umuupa ay Lita Gomez. Bigyan mo ako ng contact number ni Lita Gomez. Isinulat ni Paulo ang numero. Agad tumawag si Sandoval. Hello, kayo po ba ang nagbayad ng upa kay Paulo Reyes? Nagulat ang nasa kabilang linya. Sino po sila? Wala po akong kilalang ganyan. Peking kontrata. Tinitigan ni Sandoval si Paulo. Pineke mo ang kontrata ano? Pinagpawisan ng malamig si Paulo. Hindi po. So, si Lita Gomez ang nagsisinungaling? Hindi nakasagot si Paulo. Sinundan ni Sandoval ang trail ng bank transaction at isang nakakagimbal na katotohanan ang kanyang natuklasan. Ang nagpadala ng pera ay nakapangalan kay Celia Reyes, ang ina ni Paulo na nawawala sa loob ng 15 taon. Hindi nila akalain na ang kutob 15 taon na ang nakalipas ay magkakatotoo. Noong Oktubre 7, 2003, tinipon ni Detective Marco Sandoval ang kanyang team. Isang kaso ito mula 17 taon na ang nakalipas, pero may bago tayong lead. Idinikit niya sa whiteboard ang bank transaction history. Isang bahagi ang minarkahan ng pulang marker. Agosto 15, 2003, mula sa account ni Celia Reyes, nag-transfer ng gray 2.5 milyon sa account ni Paulo Reyes. Ang problema, nawawala si Celia Reyes simula pa noong 1988. Nagbulungan ang mga miyembro ng team. Patay na tao. Gumagalaw ang bank account. Tumango si Sandoval. Mas tama sigurong sabihin nawawalang tao. Hindi pa natatagpuan ang bangkay. Kung gayon, baka buhay pa ang ina. Iyan ang kailangan nating alamin. Nagpunta si Sandoval sa bangko. Hiniling niya ang buong transaction history ng account ni Celia Reyes mula 1988 hanggang 2003. Lumabas ang 17 taon na talaan. Isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Ang account ay nanatiling aktibo kahit matapos ang Mayo 28. Ang unang transaksyon matapos silang mawala ay noong Marso 2, 1990. May nag-withdraw ng 50,000 at nagpatuloy ito. Hulyo 1992 at 10,000. Enero 1995 15,000. Hunyo 1998 25,000. Setyembre 19,000 dies 50,000. May kabuuang doles transaksyon. Inutusan ni Sandoval ang kanyang team. Alamin niyo ang lokasyon ng lahat ng ATM kung saan ginawa ang mga withdrawal. Makalipas ang 2 araw,
lumabas ang resulta. Lahat po ay sa mga ATM sa Maynila, 2 sa Quiapo, 3 sa Sta. Cruz, 4 sa Binondo, 3 sa Ermita. Minarkahan ito ni Sandoval sa mapa. Lahat ng ATM ay nasa loob ng datang kilometrong radius mula sa Quiapo. May isang taong nakatira malapit sa Quiapo na gumagamit ng account. Sinuri nila ang address ni Paulo. Mula 1990 hanggang 2003, nakatira siya sa isang lugar na 2 kilometro lang ang layo mula sa Quiapo. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Paulo. Agad siyang ipinatawag. Ikaw ang gumagamit ng passbook ng nanay mo, tama? Itinanggi ito ni Paulo. Hindi po ako. Sino ang nawawala mong ina ang nag-withdraw? Kinagat ni Paulo ang kanyang labi. Inilatag ni Sandoval ang transaction history sa mesa. Mula 1990 hanggang 2003, 12 beses. Lahat sa mga ATM malapit sa tinitirhan mo. Nagkataon lang ba? Hindi ko po alam. Alam mo ba ang password ng passbook ng nanay mo? Hindi sumagot si Paulo. Alam mo, di ba? Sinabi ba sa'yo ng nanay mo o ikaw ang nakaalam? Yumuko si Paulo. Matagal bago siya bumulong. Birthday po ni Itay, isang pag-amin. So, ikaw ang nag-withdraw? Hindi po ako lahat. Ilang beses lang. Ilang beses? 3 po. Kailan? 1995, 1998 at 2000 po. Tiningnan ni Sandoval ang talaan. Ang tatlong iyon ang may pinakamalalaking halaga. 15,000, 1,025,000 at 50,000. Sino ang gumamit sa iba? Hindi sumagot si Paulo. Ang kapatid mo? Tumingala si Paulo. Gulat. Paano? Ang bunsong kapatid, si Miguel, ay sa parehong lugar din nakatira mula 1990. Natigilan si Paulo. Agad ipinatawag ni Sandoval si Miguel. Siya ay 40 taong gulang na, mukha siyang ordinaryong manggagawa sa pabrika. Ginamit mo ba ang passbook ng nanay mo? Nagulat si Miguel. Ano pong sinasabi niyo? Mula 1990 hanggang 2003, may mga withdrawal sa account ni Celia Reyes. Umamin na ang kuya mo na 3 beses siyang gumamit. Ikaw ba ang gumamit sa iba? Namutla si Miguel. Sinabi ng kuya mo ang pangalan mo. Tahimik si Miguel. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya. Opo, ilang beses. 4 po. Kailan? 1990, 1992, 1998 at 2003. Kinwenta ni Sandoval. 3 sa kuya, 4 sa bunso, 7 lahat. Pero 12 ang transaksyon. Sino ang gumamit sa natitirang 5? Umiling si Miguel. Hindi ko po alam. Ang ate niyo? Imposible po. Nasa Cavite si ate. Nagduda si Sandoval. Talaga bang walang alam si Elena? Ipinatawag siya. Siya ay 44 na. Mukhang pagod mula sa biyahe. Ginamit mo ba ang passbook ng nanay mo? Nanlaki ang mata ni Elena. Ano? Anong pinagsasabi niyo? Ginamit ito ng mga kuya mo. Alam mo ba? Wala akong alam. Totoo yan. Abala ako sa pag-aalaga ng mga anak ko sa Cavite. Wala akong pakialam sa ginagawa ng mga kuya ko. Sinuri ni Sandoval ang records ni Elena. Totoo ngang nasa Cavite siya mula 1989 hanggang 2003. Kung gayon, sino ang gumamit sa natitirang 5? Sabi ni Elena. Baka inutusan lang ng mga kuya ko ang mga kaibigan nila. Posible. Pinagharap ni Sandoval sina Paulo at Miguel. May inutusan ba kayong iba para mag-withdraw? Unang nagsalita si Paulo. Minsan po, kaibigan ko. Anong pangalan? Hindi ko na po matandaan. Nainis si Sandoval. Na naman, ganyan din ang sinabi mo, 19 taon na ang nakalipas. Yumuko si Paulo. Tinanong niya si Miguel. Ikaw? Minsan din po, kaibigan. Kailangan niya ng pera pero hindi ako makaalis noon. So, 2 ang inutusan. Paano ang natitirang 3? Walang sumagot. Mas pinalalim ni Sandoval ang investigasyon. Sinuri niya ang oras ng mga ATM transaction. Karamihan ay sa oras ng trabaho. Nagtanong siya, sino ang nag-withdraw noong Marso 20, 1990, 11 a.m.? Sumagot si Miguel, ako po.
Nag-undertime ako sa pabrika. Ang iba pang oras ay sinagot ng magkapatid, ngunit may 3 transaksyon na hindi nila maipaliwanag. Noong Mayo 20, 2003, 8 p.m., "Sino sa inyo?" Sumagot si Miguel. "Ako po." "Mag-isa ka?" Nag-alinlangan si Miguel. "Kasama ko po si Kuya." Tumayo si Paulo. "Hoy, bakit ka nagsisinungaling? Ikaw ang nagsabi na samahan kita. Ako ang nag-withdraw pero nasa labas ka lang, naghihintay. Ikaw ang nagbigay sa akin ng password." Nagsimulang mag-away ang dalawa. Pinigilan sila ni Sandoval. "Pareho kayong sangkot. Paggamit ng passbook ng iba, pamemeke ng dokumento." Nanahimik ang dalawa. Tinanong ni Sandoval ang pinakamahalagang tanong. "Nawawala ang nanay niyo. Paano niyo nakuha ang passbook?" Sumagot si Paulo. "Nasa bahay po. Sa bahay ni na Itay at Inay. Nakita namin noong naglilinis kami matapos silang mawala." "Kailan niyo nakita?" "Mga 1989 po." "So, 1 taon niyo munang hindi ginamit?" "Opo, natatakot po kami." "Saan kayo natatakot?" Hindi sumagot si Paulo. Naintindihan ni Sandoval. Natatakot silang baka bumalik ang kanilang mga magulang. Pero lumipas ang 1 taon at nakumbinsi sila. Hindi na sila babalik. "Iniisip niyo ba na buhay pa ang nanay niyo?" Umiling si Paulo. "Hindi po." "So, iniisip niyong patay na siya?" "Hindi ko po alam." "Imposibleng hindi mo alam. Ginamit niyo ang passbook dahil alam niyong patay na siya, tama?" Walang imik si Paulo. Itinanong ni Sandoval ang huling tanong. "Paano niyo pinatay ang nanay niyo?" Sumigaw si Paulo. "Hindi ko siya pinatay." "Sino?" "Hindi ko alam." Sumigaw din si Miguel. "Hindi ko rin po alam. Bigla na lang silang nawala." Tiningnan ni Sandoval ang dalawa. Sigurado siyang nagsisinungaling sila, ngunit wala pa ring matibay na ebidensya. Biglang may pumasok na isang pulis sa kwarto. "Sir, may tumawag mula sa construction site sa dating pwesto ng Quiapo Alahas. Anong meron?" "May nakita raw silang kakaiba habang ginigiba ang gusali." Noong Oktubre 15, 2003, nagmamadaling pumunta si Sandoval sa Quiapo. Giniba na ang dating alahasan. Sinalubong siya ng foreman. "Dito sir." Itinuro ng foreman ang sahig sa loob ng tindahan. Nakatanggal ang mga tabla. Nang tinatanggal namin ang sahig, may espasyo pala sa ilalim. Ginamit ni Sandoval ang flashlight. Makitid ang espasyo, mga 1 talampakan lang ang taas. Sa loob, may isang lumang balutan ng tela. Maingat niya itong kinuha, binuksan niya ito. Sa loob, may 2 bagay, isang gintong relos at isang pilak na singsing. Halos mapigil ni Sandoval ang kanyang hininga. Malaki ang posibilidad na pag-aari ito ng mag-asawang Reyes. Tiningnan niya ang likod ng relos. May maliit na nakaukit, "Para kay Pepe, mula kay Celia. 1970-05-012. Sila nga, regalo para sa kanilang anibersaryo." Tiningnan din niya ang loob ng singsing. May nakaukit din. "Habang buhay, 1970. Agad niya itong ipinadala sa NBI Crime Lab. Makalipas ang 2 araw, lumabas ang resulta. May nakitang bakas ng dugo sa likod ng relos." "Anong blood type?" "Type A." "Type A si Jose Reyes, tama?" "Tama po." "Maaari bang i-DNA test?" "Kukuha kami ng sample mula sa mga kamag-anak." Ipinatawag ni Sandoval si Paulo para sa isang DNA sample. Pumayag ito. Pagkalipas ng 1 linggo, lumabas ang resulta. Kumpirmado, ang dugo sa relos ay kay G. Jose Reyes. Ito ang ebidensya na dumanas siya ng karahasan. Sinuri rin ng NBI ang singsing. May kakaibang marka sa loob, parang mga gasgas. Nang tingnan sa microscope, parang mga letra. Anong nakasulat? Hindi malinaw, pero parang tulong. Nanindig ang balahibo ni Sandoval. Ang ina, si Celia, ay nag-iwan ng huling mensahe sa singsing. Paano niya ito naisulat? Malamang ginamitan ng karayom o pako, malalim ang pagkadiin. Naisip ni Sandoval ang eksena. Si Celia Reyes, nakakulong sa isang madilim at makitid na lugar, gamit ang kanyang huling lakas para iukit ang salita sa singsing.
Nakuha ang partial fingerprints ni Celia sa singsing. Lahat ng ebidensya ay nagtutugma. Ang mag-asawang Reyes ay pinatay sa loob ng alahasan at ang kanilang relos at singsing ay itinago sa ilalim ng sahig. Muling ipinatawag ni Sandoval ang magkapatid. Nahanap namin ang relos ng ama nyo at singsing ng ina nyo. Nanigas ang mukha ng dalawa. May dugo ng ama nyo sa relos. At sa singsing, may nakaukit na tulong na isinulat ng ina nyo. Totoo po ba yan? Nanginginig na tanong ni Paulo. Resulta mula sa NBI. Bakit nyo itinago sa ilalim ng sahig? Hindi po kami ang nagtago niyan. Sino? Ang mga magulang nyo. Biglang sumigaw si Miguel. Si Kuya ang may gawa ng lahat. Tumayo si Paulo. Ano? Ikaw ang nag-utos sa akin. Tumulong lang ako. Nagkasakitan ng dalawa. Inawat sila ng mga pulis. Inihiwalay sila. Unang kinausap si Miguel. Ngayon, sabihin mo ang totoo. Anong nangyari? Umiiyak si Miguel. Si Kuya. Humingi siya ng pera kay Itay noong gabi ng Mayo 10. Oo. Tapos, pumunta ako sa tindahan, mga alas 8. Nandoon silang tatlo. Si Itay, si Inay, si Kuya. Anong sitwasyon? Napakasama po. Nagsisigawan sila. Umiiyak si Inay. Ano ang ginawa mo? Inawat ko si Kuya, pero sinigawan niya rin ako. Lagi ka nalang kampi sa kanila. Mamatay na ako sa utang. Ako pa ang masama? Tapos, hindi makapagsalita si Miguel. Hindi ko na po matandaan. Lasing din po ako. Muling kinausap si Sandoval. Si Paulo, umamin na ang kapatid mo. Inilahad ni Paulo ang kanyang bersyon. Nag-away sila ng ama niya. Dumating si Miguel. Mas lalong uminit ang sitwasyon. Umalis daw si Miguel, tapos sumunod siya. Naiwan ang mga magulang nilang buhay. Ngunit may sinabi siyang bago. May inaasahan pong bisita si Itay. Mga alas 9 raw ng gabi. Mahalagang lead. Sino? Hindi ko po alam. Pero narinig ko sa telepono, parang malapit sa kanila ang kausap niya. Hinalungkat ni Sandoval ang lumang file. Sa isang ledger, may nakasulat sa lapis sa gilid, malapit sa bahay. Ibig sabihin, isang taong nakatira, malapit sa kanila. Sinuri nila ang family tree. May isang kapatid si Jose Reyes, si Antonio Reyes. Nakatira ito 2 kilometro mula sa alahasan. Agad hinanap si Antonio, ngunit namatay na siya noong 1995. May anak siya, si Ricardo, 48 na. Ipinatawag si Ricardo. Noong gabi ng Mayo 10, 1988, natatandaan mo ba kung saan pumunta ang tatay mo? Umiling si Ricardo. 15 taon na po yun. May utang ba ang tatay mo sa Tito Jose mo? Tumango si Ricardo. Opo, malaki. Hindi ko alam kung nabayaran. Sinuri ni Sandoval ang bank records. May utang na 500,000 si Antonio kay Jose. Walang tala na nabayaran ito. Noong gabi ng Mayo 10, pumunta si Antonio sa kapatid niya, malamang para mangutang pa. Ngunit tinanggihan siya ni Jose na galit na dahil sa panganay. Siguradong nagkaroon ng away. Naalala ni Ricardo na pagkatapos ng insidente, naging lasenggo ang ama niya. Laging sumisigaw sa gabi, "Patawad, patawad." Ito ang nawawalang piraso ng puzzle. Ngunit may isa pang ebidensya ang lumabas. Ang puting L300 van na nakita ng basurero. Mayroon palang puting L300 van si Antonio noong panahong iyon. Natuntun nila ang sasakyan sa isang junk shop. Ginamitan ng luminol ang sahig, positibo sa dugo. Kinuha ang DNA. Tumugma sa DNA ng mag-asawang Reyes. Ito na ang ebidensya. Ginamit ni Antonio ang kanyang van para itapon ang mga bangkay. Biglang tumawag si Ricardo. "Sir, may nahanap akong diary ng tatay ko." Nagmamadaling pumunta si Sandoval. Binuklat niya ang diary. Sa petsang Mayo 15, nakasulat, "Patawad kuya, patawad ate. Nawala ako sa sarili. Nasa ilalim ng bodega ng alahasan, doon nagtatapos ang sinulat." Agad nag-utos si Sandoval na hukayin ang semento sa ilalim ng ginigibang gusali. At doon, natagpuan nila
ang dalawang kalansay. Huling bahagi, napatunayan ng forensics na ang isang kalansay ay may basag sa bungo at ang isa ay may pinsala sa leeg, senyales ng sakal. Tumugma ang DNA sa mag-asawang Reyes. Sa harap ng lahat ng ebidensya, wala nang nagawa ang magkapatid kundi umamin sa buong katotohanan. Ngunit may isang huling pasabog. Habang sinusuri ang mga lumang gamit mula sa isang saradong photo studio sa Quiapo, nakita nila ang isang litrato. Kinunan ito noong madaling araw ng Mayo, 11, 1988. Sa litrato, malinaw na nakikita ang tatlong lalaki sa likod ng alahasan, si Antonio at ang dalawang pamangkin, sina Paolo at Miguel. May bitbit silang malalaking balutan. Ito ang nagdiin sa kanila. Hindi lang sila simpleng tumulong sa paglilibing, kasama sila mula pa sa simula. Ang buong kwento. Matapos ang unang pag-aaway, umalis si Paulo at tinawagan ang kanyang tiyuhin na si Antonio. Bumalik silang tatlo kasama si Miguel sa alahasan. Muli silang humingi ng pera. Nagalit ang ama, nagkasagutan. Sa init ng ulo, naitulak ni Antonio ang kapatid na si Jose. Tumama ang ulo nito sa kanto ng kahadiyero at agad namatay. Sa pagkasindak, sumigaw si Celia. Tinakpan ni Antonio ang bibig nito at sa kaguluhang iyon, nasakal niya ito hanggang mamatay. Ang dalawang magkapatid, nakatingin lang, hindi nila pinigilan. Matapos ang krimen, pinaghatian nila ang pera at ginto. Ibinigay ni Antonio ng tig, 5,000 ang bawat pamangkin. Ang natitira, halos 1 milyon kasama ang ginto, ay kinuha niya. Pagkatapos ay inilibing nila ang mga bangkay sa ilalim ng bodega at binuhusan ng semento. Sa korte, nahatulan si Paulo ng 11 taong pagkakakulong at si Miguel ng 12 taon para sa pagiging kasabwat sa pagpatay at pagtatago ng bangkay. Ang pangunahing salarin, si Antonio, ay namatay na kaya't wala ng pananagutan. Ang kapatid na si Elena ay napatunayang walang alam sa lahat. Noong 2004, matapos ang 16 na taon, nabigyan din ng disenteng libing ang mag-asawang Jose at Celia Reyes. Ang kanilang pinaghirapang yaman ay naubos lang sa sugal at masamang negosyo. Ang pamilya ay tuluyang nawasak. Isang kwento ng kasakiman na sumira sa pinakasagradong ugnayan ng pamilya. Isang paalala na minsan, ang pinakamalapit sa iyo ang siyang magiging pinakamatinding kaaway mo, lalo na kapag pera na ang pinag-uusapan.